Sumayin nyo ang kapayapaan ng Diyos at muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating programa, Ang Dating Landas. At muli sa awa tulong ng Diyos, ano bang purpose ng ating programa? Ito po yung sinasabi sa ikalawang Timoteo 3:16 na ang mga banal na kasulatan na pinasiya ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansal at pagsaway. Kaya ang ginagawa ng ating ministry, kung ano yung konteksto ng pagtuturo, pagsansal at pagsaway na sinasabi ng banal na kasulatan na siyang dapat ugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia. At hindi Hope Church yun, ano? At yun ang simbahang Katoliko. At napakaganda ng episode na ito sapagkat kasama natin ang kanilang dating miyembro, dating Hope Church, pero ngayon ay nagbalik na sa simbahang Katoliko, si Brother Kirby Zalweta. Ayan, pakilala ka sa ating mga kapatid, Brother Kirby na taga-subaybay. Ako po'y matagal na sumamba sa kanila, mga ilang months na rin, pero di siya consistent dahil nahanap ko daw, gusto ko magpabautismo dahil nabasa ko lang na unless the man is born again, you cannot see the kingdom of heaven. Na huli ko nang na-realize na may isa palang binyag doon. At doon ko talaga sige. Nung kasi nabasa ko yun na wala talagang kaalam-alam sa doktrina namin kasi galing din ako sa private school, Catholic school sa Liceo dyan ay puro kami tanggap ng komunyon at hindi ko man lang napansin na dapat mangumpisal at doon ko talaga napansin na wala silang gano'n na tinuturo at symbolic ang Symbolic ang nila. Yun ang napansin mo. Yun ang napansin mo nung ikaw ay napunta sa Hope Church noon. Na ang Eucharistia ay simbolo lang at mali ang interpretasyon doon sa pagiging born again na isang binyan at hindi na daw kailangan ng relihiyon. At naalala ko, Brother Kirby Zalweta, nung ikay medyo nag-aalang-alangan pa sa pananampalatayang Katoliko, ating pinuntahan yung youth leader mo noon na nagtetestimonya lagi sa inyo at nagbibigay ng advice bilang mga kaanib sa Hope Church, hindi ba tama? At tinanong ko, naalala ko yun, hindi man lang nakasagot sa ating mga tanong. Ang sabi niya, wala daw siyang karapatan magturo. Sinasabi niya lang ang kanyang testimonya. Tinanong ko siya, sa papaanong paraan mo sinasabi ang testimonya mo? Sa pamamagitan ng pagtuturo o pag-iigib, hindi na nakasagot sa tanong. Kahit yung mga yes or no na question na yun naman ay ayon sa Biblia, wala man lang siyang isang naisagot sapagkat siya na mismo nagsabi. Siko 37 tayo sagot ko, hindi. Hindi niya nasunod yun. Kaya panoodin muna natin, Brother Kirby, bago tayo mag-umpisa na talagang hindi nakasagot yung youth leader ng Hope Church nung medyo nag-aalangan ka pa sa pananampalatayang Katoliko. Pero ngayon, 100% ka ng Katoliko. At ating panoodin mga kapatid kung saan naipit ang youth leader ng Hope Church na siyang naging kaparaanan rin ng pagbibigay liwanag sa aral ng simbahan upang maibalik si kapatid na Kirby Zalweta. Ating panoodin. Diba? Kumbaga sabi mo nga, defender ka nung Catholic Church. Catholic. Ako kasi hindi ako defender ng born again, ng Hope Church. Isa lang yung dinedefend ko, si Jesus. Kasi, Ibig sabihin pala bro, mahina yung Kristo mo, kailangan may tagapagtanggol pa. hindi naman mahina. Sa is ng unang Timoteo bro, ang Diyos, hindi na kailangan ng tagapagtanggol. So, nasa liwanag na siya malalapitan Kumbaga, di ba? Hindi mahina pala yung Kristo mo bro. Di mahina pala Kristo. Peke pala yung Kristo mo, ayon sa 24:24 ng Mateo. Hindi sa peke. Eto. Di peke. Hindi naman peke si Jesus. Kasi kumbaga ano ba dapat yung ipinaglalaban mo? Yun eh. Yung doktrina bro, gaya ng pinaglaban ng mga apostoles. Kayo, hindi nyo ba pinaglalaban yung pinaglaban ng mga apostoles? O basahin mo, ikalawang Korinto 14. Ang basa daw tayo ni ang aming pakikilaban na hindi laban sa laman. Sabi ni Apostol Pablo yan ha. Kayo wala kayong pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban ng mga apostoles aral sa aral. Kayo pinaglalaban niyo yung Kristo. Ibig sabihin mahina pala yung Kristo nyo. Hindi, misinterpret mo yung sinabi kong pinaglalaban. Kumbaga ako, etong ginagawa ko, ganito kasi ikaw, huwag kayo matawa, pumupunta ka sa iba't ibang lugar, ipinaglalaban mo yung paniniwala mo. Paniniwala rin ng mga apostoles bro. Paniniwala rin ng mga apostoles. Wala akong pinaglalaban. Alam mo, kahit tanungin mo sila, pumunta ako dito, anong sinasabi ko? Wala kang pinaglalaban, therefore hindi mo pala sinusunod si Apostol Pablo.
Kita sa islo, sinunod Timotay na Pangalan mo, anong pangalan? JB yan bro, JB. Tapos JB. Ano? JB. JB. Hmm. Kasi, sa totoo lang, eto sa akin ha, wala akong karapatan na magturo sa akin, sa sarili ko ba? Pero Karapatan ito, itong mga magturo. kabataan na to, pinupuntahan ko sila hindi para hikayat. Kundi ako mismo kasi Sila mismo naranasan na. ko ang Diyos eh. Anong to? Libro. Sige bro, patuloy. Patayon. Kaya hindi ako pumupunta sa iba't ibang lugar para ipaglaban yung paniniwala ko or depensahan yung paniniwala. Pero gumagamit ka ng Biblia, alam mo ba ang tamang paggamit sa Biblia bro? Yes or no? Alam mo ba ang tamang paggamit ng Biblia? Hindi yan Hindi, yes or no bro? Alam mo ba ang tamang paggamit ng Biblia? Yes or no? Okay, hindi ka Kristiyano. Dahil lang Kristiyano, basahin mo nga 3:15 ng unang. 3:15 ng Ako pa pala unang magtuturo Pedro. sa'yo bro. O sige. Inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Na ano? Dapat handa kayo sa O pagsagot. handa kayo sa pagsagot. Ikaw naman, hindi ka handa sa pagsagot. sa kanila ng ito sabi ng Bible. Kristiyano ho ba kayo, bro? Ang sinasabi, ito Hindi, lang, bro. ano? Kristiyano ho ba kayo, bro? O, kung Kristiyano kayo, dapat magtuturo kayo. Dapat Hindi nga eh. magtuturo Ito kayo. nga eh. Kasi, Pag hindi kayo nagturo, hindi kayo sumagot sa tanong, hindi ka Kristiyano. Jared, hindi, wait lang, ito nga eh. Bro Jared, pumunta ako dito hindi para magturo. Anong sinasabi ko sa kanila? Yung testimony ko. Sa papaanong paraan? Sa pagtuturo o sa pag-iigib? Sa pagtuturo o pag-iigib. Hindi, ito nga eh. Hindi, sa paano mo sinasabi yung testimonya mo? Sa pagtuturo Kung ba? paano O ko sa naranasan ng- hindi, sa papaanong Hindi, paraan sagot nga. mo Cross-examination isinasambit na to. sa kanila? Sa pagtuturo ba? O sa pagpapakain ng aso? Ito na lang. Hindi, sagot ka lang, bro. Hindi, Maliligaw ang mga tao, bro, Hindi, eh. hindi yan sila maliligaw. Maliligaw ang mga tao, eh. Upo na lang Hindi ka muna kayo. sumasagot sa tanong, eh. Muna kayo. Hayaan nyo muna ako magsalita. Tara, labas mo. Hindi ka naman sumasagot Hindi ka sa tanong naman namin, bro. sumasagot sa Paano ka tanong. na? Kasi ito, ako kasi ayokong makipag-debate. Hindi naman kami nakikipag-debate. Sa Nagtatanong lang natural, kami. wala akong kakayahan pa. Baka Kayo po, kayo, bro. marahil sa natural, marami kayong alam. Diba? Pero kung pumunta ako dito, simple lang. Kung paano naranasan ko yung Diyos personal, yun lang din yung sinasabi ko dito sa mga kabataan na to. Ayun. Kaalaman. Kaya sabi mo kasi kanina, di ka nagtuturo. Sa papaanong paraan mo sinasabi sa mga bata? Sa pagtuturo ba Ang ng dami pa. paraanan o sa pagliligaw? Anong sagot mo? Hindi, ito Hindi, sa pagtuturo ba o sa Ito nga pagliligaw? sagot. Hindi. Pumuna kayo. Dalawa lang sa pagpipili. O, dalawa bro. Mamili Hindi, ka sa dalawa. ayokong mamili. Ayokong sumagot sa gusto nyo. marinig na sagot. 5:37 ng Mateo, magiging pananalita ninyo, oo, hindi. Kaya sumagot kayo sa dalawa. Hindi, ito nga. Mapapahiya ka sa mga Kilala nila tinetestimonihan ako mo. eh. Mga katoliko rin ba kayo dati? Kahit ano bang sabihin Katoliko ko sa yan. mga yan. Yung iba. Kahit ano bang Nililigaw sabihin mo. mo sa mga yan, kilala nila ako. Oo. Alam nila yung testimony ko sa Diyos. Kaya eto nga, Kaya nga, tanong nga namin Ito sa'yo, Sabi mo kasi kanina, hindi ka nagtuturo. Oo. Ngayon, so paanong paraan mo ipinapahayag yung testimonya mo? Eto nga eh. Sa pagtuturong Gusto nyo kaparaanan malaman? ba o sa pagliligaw? hindi, wag niyong bigyan ng Hindi, yun nga sasagot ko. tanong namin. Eh, hindi mo kaya bro. Pass. Wait lang. Pass Ayun, pala. Salita mo muna. Masyado kayong ano eh. Wait lang. Gusto nyo malaman kung paano Pass ako pala sa natuturo? tanong bro. Sabi mo kung pass. Titigilan kita. Hindi. Ba't gusto nyo malaman? Pass bro. Pass ba o Hindi, hindi? ito nga eh. Kayo muna, sagutin nyo. Hindi, Pass siya- ba o Gusto hindi? nyo malaman? Pass ba o hindi bro? Hindi, gusto nyo malaman. Gusto namin Sagutin malaman, mo muna kaya yung nga kasi tanong malaman. namin. Sagutin mo na tanong namin bro. Gusto nyo malaman? Kaya nga kami nagtatanong. Eto Ang nga, tanong upo namin, kayo, upo sila, makinig tayong lahat. Sige, upo muna kayo. Pre. Ako muna. sagot ka muna sa tanong, bro. Hindi, ano pangalan mo? Bro, JB. JB. Oo. Gusto mo malaman kung paano? Kaya nga kami nagtatanong, Kaya bro. nga ito nga eh. Kasi hindi naman kami magtatanong, bro, kung hindi namin gusto malaman. Impertinente, kapatid. Sagot ka sa tanong. Hindi, huwag niyo nga ako. Ito kasi ginagawa niyo eh. Tatanungin niyo ako, bibigyan niyo ako ng gusto niyong sagot ko. Eh, ayon Dalawa sa lang eh. Biblia Hindi, eh. ayon sa Biblia. Oh, kasi ito yung ulit, gusto 5:37 ng Mateo. Paulit-ulit tayo. Hindi tayo matatapos dito. Ang alam mo lang kasi dyan, 3:16 Mateo. to 8 version of Ephesians eh. Wait lang. Basahin mo. Wait lang, Babasahin wait ko lang. ang 5:37 ng Mateo. Galangin natin ang salita ng Diyos. 5:37 ng Mateo. Ang magiging pananalita ninyo, oo, hindi. Kaya mamili ka sa dalawa, bro. Oh, ayon sa mga Bible scholars, yung konteksto niyan, dapat sumagot kang categorical. Mamimili ka kung Ito ano nga ang sinasabi itatanong ko sa sa'yo. inyo. Sa edad Blake. ko, base sa mga nilalaman ko, ba yan? hindi ko kayo pwedeng sagutin sa Ilang taon ka na bro? 18. O 18. Isang taon lang agwat ko sa'yo. Meron pa ba? Hindi ba siya ng Ito kayo edad? ano? Meron pang isa. Kasi Hindi ba siya ng edad bro? Ang basihan yung turo. Yung ano lang, may saksak. Nako, dilema kanyang bro. Wait lang. Ito na. Para maliwanag. Wala, tubig muna. O baka nagugutom kayo, kumain mo ng Bro, busog kami. Ayos dito.
Hoy! Sige. Nasaan na sa, Ashley, okay ka ba? Pan? Saira po. Syra? Nagulat din ako sa kanila eh. Okay ka lang ba, Syra? Kamukha mo si Casey. Layo, Kuya Mac. Hindi, dati kasi, bro, pinupuntahan ko yan sila ngayon. Sila naman yung gusto pumunta saan. Sabi ko, wag ka na umano ba kasi kung anong gawin niya. Baga, nagpumil. Sabi ko, may pupuntahan pa ako pero wala eh, sinamahan niya. Ako naman eh, hindi pumunta eh para may patunayan. Tama. Isa lang ang dapat kong patunayan. Kala ko ba, wala ka may patunayan. Tapos ngayon, may papatunayan ka. Yan yung kinukontra mo yung sarili mo ngayon. Nagsisinungaling ka. Sabi mo lang kanina, wala ka pinapatunayan. Ninenervyos ka yata, kapatid. Isa lang ang pinatutunayan. Kasi ngayon may pinapatutunayan ka mo naman. Yung Ano ba talaga? naranasan ko na Diyos. Kasi marahil sa natural, marami kayong alam. Anong sabi ng Timothy? Timothy. Timoteo. They ever learning. Gusto nilang matuto ng matuto. Pero never nilang nakamit yung totoong katotohanan. Saan naman mababasa, bro? Na yan, saan naman mababasa na Catholic Church ang tinutukoy dyan at kami? Tama mabasa bro. Sa lahat yan ng tao. Hindi, dapat nagsasalita ka ng Ano may naman nagsasalita ka ng may batayan? Alam mo ba ang subject of the sentence dyan sa Timothy, bro? General ba yan o may subject of the sentence? Sino sabi ko sa sentence? Hindi, bro. Sino yung subject of the sentence dyan? Sabi mo kasi para sa lahat. Para sa lahat. Kung mabasa ko bang hindi para sa lahat? Hindi, huwag mo masabi. O, basahin mo. Kung mabasa Kung sino namin- yung tinutukoy dyan na hindi makakaunawa. Ito, basahin mo. Basahin natin, ha? 56:11 hanggang 12 ng Isaias. Nako, bro, mag-aral ka ng exegesis. Basahin ko. Kaya nga hindi ako Hindi tinuturo yan Ayan, sa... basahin ko. May mga kabataan tayo kasama. Ito yung mga kabataan. Basahin mo, bro. Hindi, para maliwanag. May pastor ho ba kayo sa sekta niyo bro? Oh. Basahin mo, bro, kung alin yung sinasabi niya na nag-aaral pero hindi nakakaunawa. Basahin natin. Oo. Nagagalit yung nanay. Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman walang kabusugan. Oh. Ano? Sila kailanman walang kabusugan. Tuloy. At ang mga ito ay mga pastor. Oh, mga pastor ang tinutukoy yun na nag-aaral, hindi nakakaunawa sa Timothy na binasa mo. Sabi mo, general, para sa lahat. O sino mas matalino sa inyo? Ikaw o ang Diyos? Ikaw ang Diyos, bro. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ikaw ang 7. Diyos. Ang Diyos! Wait lang. Ang Diyos! Kaya nga ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng unawa. 21:15 ng Lucas na hindi sa inyo ibinigay. Dadaling ko rin kayo sa gusto nyong ano eh. O, sumasagot kami, bro. Sumasagot kami, bro. Ikaw ang Diyos. Ang Diyos alangan. Naniniwala ka sa Diyos mo. Naniniwala ako sa Naranasan tunay mo na ba yung Diyos. Diyos mo? Naranasan ko ngayon na ngayon mismo. Yun ang Wait lang gawin muna, mo. sa papaanong paraan? 21:15 ng Lucas. Sa papaanong paraan namin nararanasan ngayon mismo. Nagalit ka dyan ha. Hindi. Basahin mo. Bakit ako bigla yan? Hindi, wala. 21:15 ng Lucas. Sa papaanong paraan namin nararanasan ng Diyos ngayon. Basa! Okay. So, Ayun, ating napanood, mga Hindi kapatid, mga nakasagot kababayan. Hindi nakasagot ang youth leader ng Hope Church. Patunay na hindi talaga sila tunay na Kristiyano ayon sa 3:15 ng unang Pedro. Dahil ang sinasabi sa banal na kasulatan, ating pakinggan, ay inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Kaya kung talagang totoong nagtuturo sila ng Ebanghelyo ni Kristo, susundin rin dapat nila yung Ebanghelyo ni Kristo na siyang manifestasyon ng pagiging tunay na Kristiyano. At yun yung handa sa pagsagot. Kaya yun rin yung naging dahilan na sa iyong pagpapasya, kaya ka na ibalik rin sa simbahan. Pero matanong ko lang, Brother Kirby, total, galing kang Hope Church, nagtagal ka sa kanila, ano yung nakita mo sa simbahang Katoliko na siyang wala sa Hope Church, kaya ka na ibalik ngayon sa simbahang Katoliko? Yung una dyan, nung bata pa ako, yung katagang rapture. Yung rapture. Na wala pala turo simbahan doon. Kasi 1800s lang pala siya lumabas. Wow, grabe. Pinaagi Invento. sa turo ni John Nelson Darby. Ibig sabihin, galing lang sa isang pastor protestante, nag-umpisa yung konsepto ng rapture na itinuturo nila. Napaniwala ako doon. Yun. Ano pa, Brother Kirby? Yung pinakamahalaga, yung talagang parang naging entry points mo, ano? Yung, kumbaga, naging dahilan ng iyong pagbabalik sa ating inang simbahan na wala sa Hope Church. Yung Eucharistia, bro. Amen. Meron doon turo ang katesismo ng simbahan. Nandiyan ba? Hindi natin dala. Diba? Na meron transubstantiation na kung tawagin ay literal. Sabi doon, gawin ninyo to sa pag-aalala sa akin. At yung kapayapaan nung tinanggap ko ay hindi ko ma-explain pero mapayapa siya. At yung lalo na yung yung pagkumpisan. Sakramento. Wala silang- doon sa kanila. Wala sa Hope Church yung pagpapatawad, yung Sacrament of Reconciliation. Kasi yung tinatanggap lang namin, parang great. Parang great Diyos lang. Tapos may tinapay doon,
Napakuha ka na malaki, pinabalik, kuha daw maliit. Maliit ang pinakuha ang tinapay. Mm. Ay, grabe. Baka kakainin pa ng ibang mga miyembrong matataba. Ano? Yun ang napansin mo, kaya bumalik ka sa simbahan dahil Madami una-una, pa yung marami pa. Rosario, yung Purgatorio, yung ano, talagang may ilan na ano, ito talaga yung nagpaano sa akin din. Nagpapanumbalik sa ating inang simbahan. Na, tsaka yung mga santo, wala sa kanilang na-canonize. Yun nga ang ano na Buko yun nga ang preparation. napansin ko, Brother Kirby, ano. Ang dami nilang mababait, ano, ang dami, wala silang sugarol, wala silang ano, yung alam mo na, yung Alin? wala silang kriminal. Yun nga ang sinisisi nila, kaya sila umalis sa simbahan katoliko dahil sugarol daw. Na ito naman ay hindi kinukonsinti ng simbahan. Kaya ako na lang rin talaga inatatawa dun sa kanilang mga paratang. Pero makikita mo, wala silang santo. Kahit isa, wala silang na-canonize na banal o huwara na dapat tularan. Bakit? Dahil wala sa kanila si Kristong nagpapabanal. Di ba? Tama yun. Pero mo, sa atin, meron tayong mga lasenggo. Normal lang naman magkasala, pero never na kinukonsinti ng simbahan. Pero meron tayong mga santo. Dahil nasa atin si Kristo sa presensya ng Eucharistia na literal. Kita mo, ikaw na mismo umamin, yung Eucharistia nila, simbolikal lang. Pero yung Eucharistia natin, na si Kristo mismo nagsabi, ito ay literal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa 26:26 ng Mateo. Sige, kapatid na Kirby, ano pa? Yung isa pa, yung Church Fathers. Mm. Kasi, paano din nanggaling yung self-interpretation na hindi natin nalaman sa explanation din nila. Tama. Na paano explanation din ng mga like tulad ni St. Thomas Aquinas, idol ko rin. St. Ay, Thomas. actually, yun yung section ko doon sa school namin, St. Thomas. St. Thomas, St. wow. Thomas Aquinas. Ano? Tsaka St. Ignatius. Na kung paano din ako nila doon sa mga apostol, na mga apostol kay sa Kristo. Amen. Diba? Wala namang apostol na kaanib sa Hope Church kung makainan lang naman lumabas Oo, yan. wala akong nabasa din sa 18 ng Mateo. O ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo mo ang aking hope here. Kaya umalis ka na talaga dahil bukod sa tatag ng tao, wala sa kanila si Kristo sa presensya ng Eucharistia, at higit doon yung aral nilang rapture, inimbento lang ni Pinahagi sa turo ni John Nelson Darby. John Nelson lang, ano, sa pamamagitan ng turo ni John Nelson. 1800s. Paano yung mga hindi pa nakalam ng rapture? Oh, kawawa naman yun. Baka hindi sila ma-rapture. Kaya, Brother Kirby, ipagsantabi muna natin ito. May napansin lang ako sa sinabi ng pastor ng Hope Church. Total, sinasagot ko sila, at sa pamamagitan ng pagsagot ko sa kanila ay na-convert ka rin, isa rin yun sa dahilan. Meron ako napansin sa isa ring maling aral nila. Dahil merong sinasabi ang kanilang pastor patungkol sa relihiyon. Sinagot na natin ito sa mga nakakaraang episode, mga kapatid, mga kababayan. Pero meron na naman akong bago na discover ang ating mga researchers na kaanib sa ating ministridad ng apologetika. Sige. Na-discover nila yung mali na namang turo ng Hope Church. Kaya mabuti talaga na maging kasangkapan tayo ng Diyos. Huwag lang mag-agalit ang mga miyembro, kapatid na Kirby, Makita sana sa inyo si Kristo, maging huwaran sana kayo. Hindi yung ang gagawin ninyo, manununtok kayo. Di ba? Andun ka pa mismo nun, di ba? Manununtok, etc. Pinangunahan mo yata kasi, pastor. Talagang pangungunahan natin dahil mali ang kanilang sinasabit na kaliligaw. Kaya panoodin natin, mga kapatid, at ating sagutin kasama si kapatid na Kirby, na siyang dating kaanib sa Hope Church, at nagtagal rin sa Hope Church, ang maling sinasabi ng kanilang relihiyon. Ating panoodin. So anong nangyari ngayon? Dinaya ngayon ni Satanas ang lahat ng tao na sa pamagitan ng paggawa ng mabuti o pagkakaroon niya ng relihiyon, sinasabi ng demonyo sa kanya, ikaw ay anak ng Diyos. Pero, tanggap ba sa Diyos yan? At yan, mga kapatid, at ating napanood yung sinasabi ng kanilang pastor. At sabi, yung manifestasyon daw ng pagkadaya ni Satanas sa lahat ng tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting pagkakaroon ng relihiyon. At sabi daw ng demonyo, yun ang sabi niya ikaw ay anak ng Diyos. Ito ay tutol tayo dito, kapatid na Kirby, sapagkat napakamaling-mali na sabihin mo na ang paggawa ng mabuting ukol sa Panginoon ay isang uri ng pagkadaya ng dyablo. Nagkakamali itong pastor na ito, mawalang galang na sa mga miyembro at dito sa kanilang simbahan dahil hindi masikmura ito. Kaya nga ikaw umalis na, hindi mo nasisikmura ang kanilang mga self-interpretation, kapatid na Kirby, di ba tama?
Tama. O kaya nga umalis ka sa Hope Church, sa tagal-tagal mo sa Hope Church, umalis ka. Ngayon, Ah, nasa simbahang katoliko ka na. Pinunta ko dun yung pagbautismo talaga. Oo. Na laging na-delay at pinaratan pa sa akin. Kailan po ba pwede ulit makasama? Kung hindi pa daw mag-rapture. Oh, grabe, ano? Wala silang pakialam sa kaluluwa. Ngayon, sagutin natin yun. Totoo ba na isa sa uri ng pagkadaya ng dyablo, yung paggawa ng mabuti at pagkakaroon ng relihiyon? Nung mga nakakaraan, sinagot natin yung konteksto ng relihiyon. Yun po ay manifestasyon na siyang pagsamba sa original na translation ng Biblia. May dala-dala tayo ditong Greek interlineal sa 4:24 ng 1 na ang nakalagay po yung Greek root ay treskia na nangangahulugang pagsamba o sa Greek interlineal ay lerigare. Lerga. Ngayon, utos bang sumamba? Utos sumamba dahil yun ang manifestasyon ng pagiging tunay na Kristiyano mo. Yung pagsamba kay Kristo na nangangahulugang relihiyon sa 3:15 ng unang Pedro at 4:24 ng 1. Manifestasyon yun ng pagtanggap kay Kristo, hindi sa demonyo. Ano, gawang mabuti ba yun? Gawang mabuti po yun. Dahil hindi ka naman makakasunod sa utos ng Diyos kung hindi ka gagawa ng mabuti. Dahil yung mismong Diyos, yung utos niya ay mabuti sapagkat galing yung sa Diyos, sa Ama na mabuti. O, ating basahin dito po sa 15:2 ng unang Korinto. At sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Tanong, mabuting gawa ba yun? Yes. Meron pa siyang sinabi kanina, kapatid na Kirby, ang kanyang sinabi ay, may magagawa ba ito? Yun ang sinabi niya, no? Marami pa siyang, ito, maganda i-play natin dito sa ating cellphone. Total, atin naman na itong na-record. Pakinggan natin, kapatid na Kirby. So ano ang nangyari ngayon? Dinaya ngayon ni Satanas Dinaya daw. ang lahat ng tao na sa pamagitan ng paggawa ng mabuti o pagkakaroon niya ng relihiyon, sinasabi ng demonyo sa kanya, O, sinasabi ng ikaw demonyo? ay anak ng Diyos. Pero, tanggap ba sa Diyos yan? O tanong, tanggap daw ba sa Diyos yun? Yes! Sapagkat yun na nga mismo yung daan na itinalaga sa atin ng Diyos na dapat nating lakaran. Pero, kung iluukol mo sa demonyo yun, hindi tanggap sa Diyos yun. Kasi dalawa kasi ang mabuting gawa na sinasabi sa Biblia. Isang mabuting gawa na ukol sa tao lang na siyang ipagmamapuri, nasa 2:8 verse 9 of Ephesians, at yung gawang galing sa Diyos na siyang pagsunod sa utos ng Diyos, o yung paggawa ng mabuting ikasasakdal ng pananampalataya at isa doon yung relihiyon o pagkakaroon ng pagsamba sa Diyos dahil ang word na relihiyon is the group of people who worship a one God. Treskia o nangangahulugang lerigare. Ngayon, kapatid na Kirby, ito ba ay tama na sinasabi niya na ito ba ay sa demonyo? At sasabihin ng demonyo, ito daw manifestasyon pagiging anak ng dyablo? Mali po yun. Dahil yung po ay manifestasyon ng pagiging anak ng Diyos sa 3:2 ng unang 1 na sumusunod sa utos ng Diyos at tinanggap si Kristo ng buong puso niya sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya ng kaulugan ay relihiyon na siyan dapat nating lakaran na gawang mabuti. Kaya hindi sa demonyo yun. Diyan pa lang, busted na naman yung sinasabi ng pastor. Ay butas. Butas na agad. Kaya mabuti, naalis ka sa kanila eh. O, kaya di ba? Napakapalad mo sa dami-dami ng mga kabataan sa Hope Church, ikaw lang ang nakaunawa. Kasi mga geng-geng eh. Hindi inuuna yung aral ni Kristo. Inuuna. Para lang makapag-chick. O, para lang makapag-chick. Alam mo yun, kasi galing ka doon. Libre pagkain, malamig. O, libre pagkain kasi malamig rin ang aircon. O, yun lang naman ang pinunta niyang mga kabataan. Pero hindi ko natin eh? masabing lahat. O, hindi natin sinasabing lahat. Yung ilan lang dahil nagko-comment sa atin. Nakita ko, ini-stock ko yung kanilang mga Kasi profile. may pinoso dun eh. Oh. Nirefute ko yung ano eh. O, puro geng-geng, ano? Ngayon, sagutin natin. Nag-accounts, O, walang paninindi. sagutin natin, sa demonyo ba ito? Itong paggawa ng mabuti na siyang relihiyon o uri ng pagsamba sa Diyos? Na ayon sa 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan nito, ligtas kayo? O, ito ang sabi sa 2:10 ng Efeso. Ating basahin. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tayo pala'y kanyang gawa sa pamamagitan ng dyablo ba? Hindi. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ang tanong niya, tanggap ba ito sa Diyos? Yes, sapagkat sumunod ka sa utos ng Diyos, pastor. O, basahin natin ang Gs 34:35 ng gawa. Tanggap ba sa Diyos ito? Maganda ikaw bumasa, Brother JB, Kirby, sapagkat ikaw ay galing Hope Church. Dito sa Meron din verse dun na gawa. gawa. Ayan, Gs
Basahin natin ha. 34 hanggang 35. Ayan. Anong sabi? Ayan, sa 34. Lakasan mo, Brother Kirby. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kundi sa bawat bansa na siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ayun, katanggap-tanggap ka pala sa Diyos pag gumagawa ka ng katwiran ng Diyos na siyang gawang mabuti ng manifestasyon ng pagsamba sa Diyos o relihiyon sa Diyos. Kaya mali ba ang sinasabi ng relihiyong Hope Church? Mali. Kontra ng Biblia, kontra sa Diyos, at kontra sa ebanghelyo ng mga apostoles. Sa makatwid, ibang ebanghelyo ito. Kaya nga, congratulations, Brother Kirby, at naalis ka dyan sa simbahan na yan dahil napakadelikato ng kanilang mga teachings, ano? Kaya, ngayon, Brother Kirby, total, nakikinig ang mga members ng Hope Church, ano? Yung mga kabataan, hindi ko naman nila lahat ay geng-geng, pero ano bang purpose? Ba't kayo nandyan? Ba't kayo naanib dyan? Ano bang si Kristo lang ba talaga o para wag na natin banggitin? Anong may papayo mo sa kanila? Total, nakikinig sila ngayon, Brother Kirby, diyan sa mga kaanib ng Hope Church na dati mong kasamahan. Pero dagdag ko lang, kasi sinabi rin ng Panginoon, I am holy. Diba? Kaya ginawa tayo doon at sabi nga, pag nasa katuwiran, ipaglaban mo. Okay, ang mga mensahe ko ay saliksikin po natin kahit yung mga ibang i-compare. Compare and contrast. Kahit yung nabanggit ko, Eucharist, Purgatory, Church Fathers, malalim po yan, lalo na yung dogma at katesismo ng simbahan. Talagang wala sila kung gano'n at masabi kong copycat ang kanilang mga Kasi dati rin mga Katoliko. Dati ka mga Katoliko. Ang pinagtataka ko nga, total, wala naman silang alam sa katesismo ng simbahan. Sabi, 8-8 ng Hope, tanungin, read the book of history. Ayun. At kinatuparan doon yung iglesia ng Katolika kung paano napunta sa Espanya mula Pilipinas. Paano kayo napunta? Alam mo na, yung Hope Church mula Espanya hanggang Pilipinas. Wala namang Hope Church sa Espanya. Nakababa. Alala ko nga yun, yung debate niya dati ni Bradford. Naliwanagan din natin siya. Mother Mary. Tsaka yun, si Mother Mary. Pag-aralan sila. Kasi di siya ganun ka-importante sa akin. Pero tanong ko lang sa'yo, Brother Kirby, babalik ka pa ba sa Hope Church? Hindi na, kapatid. Hindi na. Dahil wala, yun nga, yung mga nabanggit ko, wala doon sa kanila at dagdag, lalo na yung rapture pala, wala din pala. 1800s. Paano yung papasok yung logic doon na Kasi secret. Meron kasi sila sinabi, na para daw hindi ma-reveal yung Antichrist. Paano hindi ma-reveal yung Antichrist? Sila na nga mismo yung manifestasyon noon. Noon pa, sa panahon pa ng mga apostoles, meron na mga Antichrist. Nasa 2:18 ng unang 2:18 ng first yan. Basahin nyo na mga Hope Church dahil dito na nagtatapos ang ating programa. Salamat, Brother Kirby, sa iyong pakikiisa sa ating programa. Bagamat ikaw ay dating Hope Church. Ngayon ay nasa simbahang Katoliko. Maganda ay dito lang naman kami sa Binyan. Maganda kita at yan lang din ako sa San Pedro at tayo mag-diskusyon. Ayun. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At wala na tayong maraming oras.